Pagdating sa male-dominated field, syempre hindi mawawala ang representation ng babae sa field ng law enforcement. Tama ka dyan, Meiji. Kaya kilalanin po natin si Ana Lira Reyes, ang Chief of the Complaints Division Special Assistance of the Director for Media Relations at NBI Head Agent. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, Good morning, Ma'am Lira. Ang bigat Oo, ng kanyang job description. No? pero mo araw-araw, puro reklamo yung tinatanggap mo. Well, NBI. Ano po ba yung naging inspiration mo para piliin yung career na ito? Kasi matagal na ako sa larangan na ito, 36 years ago. Hindi ko nakita kagad yung inspirasyon kung hindi yung opportunity dahil working student ako. So dahil malapit ito sa aking eskwela at sa aking bahay, tinanggap ko yung trabaho sa NBI. Pero nung lumaon na nakasama ko na yung mga mararangal at mga makikisig na mga law enforcers ng NBI, doon ako humugot ng inspirasyon para pangarapin na sana isang araw makasama ako doon sa mga taong nagpapatupad ng batas. Grabe, 36 years? Yes, Tama opo, po ba? 36 years. Opo, hindi talaga madali yun, no? Na in the same field, na sinasabi nga po, male-dominated field. Ano po yung mga naging challenges niyo, ma'am, personally, and also bilang babae? Marami po kasi hindi ninyo natatanong, isa ako doon sa nagpatupad ng warrant of arrest sa kay Jason Ivler. Kung saan ako ay tinamaan ng bala. Kayo po yun? Opo. Okay, binalita namin po dati Yes, yan. 15 years ago, nag-guest na rin ninyo ako dito. So, ayun po, naka-recover naman ako doon. Pero sa awa ng Diyos, ako po ay nakahugot ng lakas at tapang mula sa, syempre, bukod sa pagdarasal, sa inspirasyon ng aking pamilya, ng aking 3 anak, dahil single mother din ako. Yung mga pagkilala at pagtitiwala ng aking mga mentors, ng mga colleagues ko, lalong-lalo ng pamunuan ng NBI, yan po ang nagbibigay sa akin ng tapang at lakas para gawin yung aking araw-araw na trabaho. Siya Grabe, pala truly yun. inspirational, no? At Siya pala yun. Kasi sinundan namin yung story na yan before eh. At talagang pinapanood namin, talagang intense yung mga mapapanood mo nun dahil ayaw sumuko ni Ivler. Tapos may nabaril nga, siya pala yun, yung babae yun. Gayun pa man, baka mayroon kang pwedeng ikwento sa amin na mga medyo weird or kakaibang mga reklamo na natanggap mo. Kasi yung kaso ni Jason Ivler, kahit nagpasikat sa akin internationally and nationally, iyon ay karaniwang pagpapatupad lamang ng warrant of arrest. Meron akong naging isang kaso kung saan mayroong isang dalaga na natagpo ang patay sa loob ng bahay. Ironically, ang naging prime suspect doon ay yung kanyang kapatid na dalaga rin at talagang huhulihin na siya. Pero naisip ko na kailangan busisiin mabuti yung kaso na iyon kasi mayroon tayong isang tao na madedeprive mo ng future niya pag nagkamali tayo sa pag-iimbestiga. Sa kabutihang palad na natapos natin yung kaso at nahuli natin yung tamang salarin kung kanilang karpintero na nagbalak ng masama sa kanya. At ang nakakatawa, kaya ito naging very memorable sa akin. Ang naging cue sa akin sa kaso na to ay isang plastic ng chocolates. Dahil? Kasi ang sinasabi nila, dahil daw magkagalit yung magkapatid, kaya pinagbalakan yung kanyang ate na patayin. Pero dahil sa kakabusisi namin ng crime scene, nakita namin yung isang bag ng isang imported chocolate na binalak sana nung magnanakaw na itakbo or itakas. So yun na nag-cue sa akin na hindi maaaring yung kapatid ang gumawa noon. So luckily, through the technical expertise of the NBI also, na napagtagumpayan naming masolve ng tama yung kaso. Mabigat nun. Ang bigat nun, Okay. oo. So yan yung everyday na kinakaharap ni Ay, Ma'am. opo. Okay. We receive almost 100 case sa NBI. Sa dami ng tao po na gustong humingi ng hustisya ngayon. Okay. Opo, at alam mo, isa nga po yan, dami nyo nga po mga nabanggit, no? Talagang, kumbaga,
yung mga story talaga na pagbibigay ng hustisya, pagpapatupad ng batas. And ito naman po na-recognize kayo bilang isa sa 10 outstanding women in law enforcement and national security. Bakit po sa tingin ninyo na kailangan yung mga women din to be recognized, especially in your field? Kasi po, ang mga pagkilala, hindi lamang ito pangyabang or pang-post sa social media. Ito pong pagkilala, dito po ay nagkakaroon tayo lalo ng esteem, no, ng pagpapahalaga. At mula sa mga recognitions na to, lalo tayong bumubuti, lalo tayong tumatapang, lalo tayong nagkakaroon ng drive para patupad yung ating mga purposes sa buhay. Bilang panghuli, ma'am, kung may nanonood ngayon ng mga kabataang kababaihan, na medyo hesitant na pumasok sa field na male-dominated, ano pong inyong mensahe para sa kanila? Kung meron pong gustong mga kabataan na kababaihan na gusto ring maging law enforcers kagaya namin, siguro pa ang dapat nating makita ay pumapasok tayo sa larangan na to hindi para may patunayan or merong kailangan talunin. Kailangan po kung papasok tayo sa ganito ay nararamdaman natin yung calling, alam natin po unang-una yung ating purpose. Kailangan malaman natin kung bakit natin ito papasukin. Number 2 po, yung ating passion. Kung may passion kasi tayo sa ating trabaho, alam natin kung paano mag-excel. At number 3, dapat po alam natin yung puso natin nandito sa larangang papasukin natin. Talaga namang napabilib niyo po ako, no, ma'am? Maraming salamat po sa inyong oras. Of course, once again, Ma'am Ana Lira Reyes, ang Chief of the Complaints Division, Special Assistant of the Director for Media Relations at NBI Head Agent. Maraming salamat po, ma'am.